Yes, hello guys. Magandang gabi sa inyong lahat. No, araw po ng linggo ngayon at ngayon po ay huling araw ng Agosto. No, at bukas po ay September na. Yan, lalabas na po si Jose Marichan at kakanta na naman po ito ng pamaskong awitin simula bukas, no? At ngayon po ay pag-usapan natin yung ayon dito sa balitang to ay wala na tayong mapagkakatiwalaan sa ating bayan, sabi dito. Mukhang palala ng palala ang nangyayari. Julius Babaw suddenly missing from primetime, linked to 10 million contractors scandal. So, ito nga po ay ayon dyan sa balita na nakalap ng sambayan ng Pilipino social media na talagang tumanggap daw ito ng 10 million mula sa isang contractors. Okay, so, sa mga contractors, okay? The sudden disappearance of veteran broadcasters Julius Babaw from TV5 Frontline Pilipinas has left viewers asking where is he. Yan. So, asan nga ba si Julius Babaw? Hindi na po nakikita siya sa TV5 Frontline. Oo nga, hindi na namin nakikita sa TV5. Officially, the network says he just on leave. Wow! Agad-agad nag-leave. Pagkatapos ng ganitong mga issue na sumiwalat or sumambulat na isyong ganito, bigla-bigla siyang nag-leave. Bakit? So, kung wala siyang kasalanan, dapat hindi po ganon. Okay? Or else, ginawa ng sinuspinde or pinagpahinga muna. No? Dahil nga, syempre, ano to ng network, kahihiyan din ito ng network, so pinag-leave muna siya. Baka ganun ang nangyari siya. Siyempre, tayo talaga nga may kanya-kanyang opinion. Kaya pinag-leave muna siya. Siyempre, madadamay ang network kay Julius Babaw. At siyempre, sa ganyan po na nagpabayad ang isang journalist, ay masakit po ito sa network na kinabibilangan ni Julius Babaw or may hawak kay Julius Babaw. Masakit po ito sa kanila dahil tumatanggap nga po ito ng ibang trabaho. Okay? So, nagigets niyo ako. So, but online rumors are swirling, linking Babaw to the controversial contractor couple Sara and Curly Discaya, who are now accused of pocketing millions from shady flood control projects. Ayan. So, ayan nga po si Discaya at si Curly Discaya. So, mag-asawa ito. Ito po yung nangyaring pagpapaano sa kanila, interview kay Julius Babaw na binayaran syempre pag kailangan once na gusto mong pumasok sa politics, kailangan mo kailangan mong makilala. Kailangan mong magpa-interview sa mga sikat na journalist at ito nga tinanggap ito ni Julius Babaw, 'di ba? Sabi nga ni Karen Davila, siya rin daw ay nilapitan ni hindi niya ito tinanggap. Pero sila Julius Babaw ay tinanggap ito at ayan nga po, syempre may bayad. Nagbayad po si Discaya dito. Okay. So, the issue, Babaw once featured the Discayas on his Unplugged vlog in 2024. Now, critics say that friendly interview gave the couple a glossy platform, and some netizens even claim Babaw received 10 million for it. Babaw has denied the allegation, saying walang katotohanan, may 10 million na involved, sabing ganon. But the damage is done. His Instagram is now flooded with comments questioning his credibility. Nasira talaga ang credibility ni Julius Babaw dito. To add misery, Babaw recently posted a cryptic message in IG. Now I know who my true friends are. Wow! So the big question remains, is this just a short-lived or the end of Julius Babaw's primetime career? Hindi natin alam kung talagang masisira ang kredibilidad nito ni Julius Babaw na syempre sa konting pera,
Sa bagay, hindi yung konti, no? Napakarami ng 10 million. Para sa ating mahihirap, ha, napakarami ng 10 million. Pero masira yung credibility niya at syempre, maraming magagalit na networks or nagalit yung networks na may hawak sa kanya at syempre ang mga networks na maaari pa niyang paglipatan ay maaari hindi na magtitiwala sa kanya. Ganun yun. So, napakabigat ng ginawa na to ni Julius Babaw or mas mahirap tong ginawa ni Julius Babaw na talagang bakit nga naman pala ito sumambulat or bakit ito nalaman ng sambayan ng Pilipino yung bigay or pagkakakuha niya ng 10 million sa mga diskaya. Okay? So, sino ang nagsambulat nito? Mga diskaya ba? No? So, may narinig ako dito na si Vico Soto, ewan ko kung ano yung kay Vico Soto, so hindi ko pa nire-research yun. So, dito ay, ang point lang datin dito ay sikat na sikat ito si Julius Babaw. So, syempre, milyon-milyon ang subscriber nito, pati followers nito. Paano na ngayon ang mangyayari sa kanya? No? So, ako kasi hindi ako nakasubscribe sa kanya kasi basta, hindi ko siya masyadong pero napapanood ko yung mga unplug niya, lalo na nung in-interview niya si Sita Astals at pinuntahan nga rin namin yan si Sita Astals through Super Mara or Ma'am Mara Tamundong, pinuntahan namin yan doon sa Cavite. Kasi nga nakita namin kay Julius Babaw pero if kasi ganito yan sa YouTube channel yun ni Julius Babaw. Since sikat naman siya, ang aking take dito, sikat naman kasi siya. So, pwede siyang mag-interview kung sino yung gusto niya. Okay? Hindi naman po ginamit yung TV5. Nasa YouTube channel niya naman ito. Pero, ewan ko kung ano yung take ng ang damdamin ng TV5. Kasi nagtatrabaho ito sa kanila. So, bakit may ganitong nalaman? Nakakonect pa rin kasi siya sa TV5. So, talagang masisira ang kredibilidad niya. Okay? At, yung YouTube channel niya sana ay hindi, ewan ko, basta yun ang nakikita ko eh. Sarili niya itong YouTube channel at di natin alam kung pwede yun. No? Pwede yun na mag-feature ka doon. Marami siyang ipini-feature dyan sa YouTube channel niya, yung Unplug. Mga artista, yung mga hindi na nakikitang artista. Pero hindi ko alam kung may connection ito sa TV5, yung kanyang channel ha. So maraming salamat po. So yun lang po ang ating hindi na po napapanood ngayon si Julius Babaw sa frontline mula nung pumutok yung issue ng 10 million na yan about Diskaya. Okay? So maraming salamat po sa pakikinig at please like and subscribe.